Samahan natin sina Angel Rinrin Bactalan at Angel Ida Barahan sa kanilang mga payo tungkol sa pag-ibig, kalusugan at iba pa tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Problema mo, pag-usapan natin yan. Angel Broadcasting. Samahan natin sina Angel Rinrin Bactalan at Angel Ida Barahan sa kanilang mga payo tungkol sa pag-ibig, kalusugan at iba pa tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Problema mo, pag-usapan natin yan. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following major sponsor: Apaw Family, especially to Edelberto Anorwila Apaw Family of Porok 5, Barangay Tablon, and also to Johnson Family of Netherlands, to Jared Johnson Family, Christina Faye Apaw Johnson, and Caroline Faye C. Apaw, and also to Keira Johnson, Lena Olivia Johnson. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha.
Magandang hapon na mga ka-Angel. Sa ngalan ni Ryan Siricol Molo, ako si Angel Rosa Kiatson din ang maghatid sa mga balita ngayong araw ng Miyerkules, June 29, taong 2020 mga ka-Angel. Oras natin alas 4:29 na ng hapon. Magandang hapon sa buong nakbayan sa Cagayan de Oro, mga lalawigan ng Misamis sa Oriental, lalawigan ng Bukidnon, Camiguin, ag lalawigan ng Carga Region mga ka-Angel. Sa ngalan din sa ating news writer Angel Sen Salugan, ano din sa ating mga reporter sila si Angel Totong Sambas, Efren Salasia, Angel Mon Carcalias, Jima Reyes Obasa, at ang mga membro natin ng Angel Ay Mata ng Bayan. At lahat mga ka-Angel, magandang hapon sa inyong lahat. Dito ngayon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-Angel ay medyo maulan. Ulan dito mga ka-Angel tuwing hapon. Mula nung nakarang linggo, tuwing hapon mga ka-Angel ay umuulan at may mga lugar na binabaha dahil nga sa malakas at continue ng ulan mga ka-Angel. Alas 4:30 na ng hapon mga ka-Angel. Tunghayan na natin ang ating mga headlines sa oras na ito. Una sa ating local headlines, isang broadcaster binaril patay mga ka-Angel. Karagdagan natin mga headlines, top 3 most wanted person na city level sa kasong robbery arestado. Sa ating national headlines, Senate Committee report ukol sa mga umano'y sangkot sa smuggling at protektor na mga ito pinadala na sa ombudsman. Sa ating karagdagang national headlines, sa dating First Lady Imelda Marcos excited nang makabalik sa palasyo. Sa ating international headlines mga ka-Angel, dito missiles attack ng Russia sa isang shopping mall sa industrial city sa Ukraine umakyat na sa 18. US first family pinagbawalang makapasok sa Russia. Sa ating balitang o uluhang mga headlines sa balitang OFW mga ka-Angel, bagong kalihim ng Department of Migrant Workers, inutos ang mabilis na deployment sa mga OFWs. Sa headline sports sa mga ka-Angel, Serena Williams binigo ng unseeded player Harmony Tan sa unang round ng Wimbledon. PBA Developmental League ikakasa sa susunod na linggo matapos ang 2-year layoff mga ka-Angel. Sa ating news headline sa balitang espesyal, Peraro ang higanting isda na parang tao kung umubo. Yan po ang ating mga headline sa ating mga balita sa oras na ito. Ang kabuang istorya ng ating mga balita mga ka-Angel. Sa aking pagbabalik, standby. Magandang hapon kay Mama Jory Majorinos. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Obasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-98-21369.
Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag niya na tungod eksperto sila sa maong serbisyo. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Bactalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Alas 4:37 na ng hapon mga ka-Angel. At ito na ang kabuhang storya natin mga balita ngayong hapon. Una dito sa Cagayan de Oro. Patay ang isang broadcaster at isang black timer matapos sa binaril ng motorcycle riding in tandem suspect sa Makanhan Carmen na Cagayan de Oro sa kaninang umaga. Kinilala ang suspect kinilala ang biktima na si Federico Ding Pisao, 62 sa anyos at residente sa nabanggit na lugar. Sa inhayag ni Pulis Captain Major Ramantala na base sa mga witness na inabangan ang biktima at sa pagdating niya sa lugar, tinangka na siya nga barilin. Tinangka pa na agawin ni Himpisaw ang baril ng suspect. Ngunit nabigo siya at nandun na siya binaril. May tama sa ulo ang biktima na naging rason ng dahilan ng kanyang madaling kamatayon mga ka-Angel. Patuloy ang investigasyon na sinigawa ng mga PNP sa Cagayan de Oro sa nabanggit na krimen na mga ka-Angel. Sa Iligan City, arestado ng Iligan na PNP ang top 3 mo sa wanted person sa city level sa kasong robbery nito lamang Huwebes sa Hunyo 23, 2022. Kinilala ni Pulis Colonel Dominador Estrada, City Director ng Iligan City Police Office, ang naarestong suspect na si Ronald Untalan. Hiniralaw at 38 anyos, walang trabaho, residente sa zone Beverly Hills, Suarez, Iligan City. Ayon kay Police Colonel Estrada, nadakip ang suspect bandang alas 4:10 ng hapon sa sitio
Nunukan na Maria Cristina Iligan City na mga operatiba ng Iligan City Police Office Station 2 na pinangunahan ni Police Major Jose Marlon Agabon, Officer in Charge, at Police Major Marvin Cahigas, Intelligence Officer. Ayon pa kay Police Colonel Estrada na aresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong robbery at walang rekomendang piyansa. Ang PNP ay hindi titigil upang hulihin ang mga taong nagkasala sa batas at bigyan ng hustisya ang mga taong kanilang naging biktima. Sa ating balitang nasyonal mga ka-Angel, ipinadala na ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Office of the Ombudsman ang kopya ng report ng Committee of the Whole na naglalaman ng mga umano'y sangkot sa smuggling ng agricultural products. Ayon kay Soto, nakasaad sa report ang rekomendasyon ng komite kung sino ang mga dapat kasuhan. Tamaan niya ang sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na kasuhan na lang sa Office of the Ombudsman ang mga opisyal ng Department of Agriculture at the Bureau of Customs na sangkot sa smuggling o kaya mga protektor. Ito'y upang mabigyan sila ng due process pagkakataong harapin ang mga nag-aakusa at sagutin ang mga akusasyon na laban sa kanila. Una nang giniit ni Senador Coco Pimentel ang moto o propyo o dapat mag-akusa ang ombudsman na imbestigahan ang mga umano'y sangkot sa talamak na smuggling na agrikultura, mga product, mga ka-Angel. Excited nang makabalik sa palasyo ng Malacanang ang dating First Lady at ina ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Imelda Marcos. Sa naging payagan ni Senator Amy Marcos, ang kaniyang ina ay pinaka-excited sa pagbalik sa palasyo matapos ang 36 na taon. Matatanda ang halos 2 dekada naging tahanan ng pamilyang Marcos ang Malacanang, subalit napaalis sila sa palasyo dahil sa EDSA People Power Revolution noong Pebrero taon 86. Sinabi naman ng senadora ng kanilang susundin kung ano ang gusto ng kanilang ina na saktong magdiriwang din ng ika-73 karawan sa Hunyo 2. Nakatakdang isagawa ang panunumpa ni BBM bilang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Hunyo 30, kasabay ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ating balitang internasyonal mga ka-Angel, umakyat na sa 18 bilang ang mga individual na namatay matapos ang missile strike ng Russia sa isang shopping center sa industrial city ng Kremenchuk sa central Ukraine, ayon sa regional official. Ayon kay Dmytro Lunin, head ng Poltava Region Military Administration, na nagpatuloy pang sa ngayon ang search and rescue operation kung saan nasa 36 na katao ang panibagong naulat na nawawala. Nasa 25 katao ang matinding nasugatan sa insidente na kasalukuyang naka-admit sa intensive care unit hospital sa naturang Kabisira. Unang sinabi ng Ukrainian officials na daan-daang mga tao ang nasa loob ng mall ilang minuto bago tumama ang Russia kung ang Russian Kh-22 missiles na mayroong explosive warhead na may bigat na isang tolinada o 2,240 pounds. Samantala, humiling naman ang Ukraine ng pagpulong sa UN Security Council ngayong araw para talakayin ang naturang insidente. Nagpahayag din ng pagkondina ang international community habang tinawag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naturang pag-atake ng Russia bilang most defiant terrorist act sa kasaysayan ng Europa.
Sa karagdagan ng ating international news, pinagwalang kung pinagbabawal lang makapasok sa Russia ang US First Lady. Kinabibilangan nito ni US President Joe Biden, Dr. Jill Biden at anak na si Ashley Biden. Ayon sa Russian Foreign Ministry na ang nasabing hakbang ay bilang ganti sa kanilang sanksyon na kung ipinataw ng US sa kanila. Kabilang sa listahan ay ilang mga US senators, ilang mga university professors, researchers at mga dating US government officials. Sa ating balitang OFW mga ka-angel, umaasa ngayon ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na mas mabilis na ang pagproseso ng kanilang mga aplikasyon at deployment. Ito ay kaugnayan sa assumption ni Susan Ople bilang bagong kalihim ng Department of Migrant Workers sa DMW. Sinabi ni Philippine Overseas Employment Administration na POAA, Chief Bernard Ulalia na inutos ni Ople na sa ahensya na tiyakin ang mas madali at mas mabilis na transaksyon para sa mga overseas Filipino workers. Anya maaring asahan ng mga aplikante ang trabaho sa ibang bansa ang pagbabago sa mga darating na araw kapag opisyal nang pumalit sa kanyang posisyon si Ople. Sa ngayon, inamin ni Ulalia na nakararanas ng hamon ang POAA matapos na biglang tanggalin ng DMW ang website ng POAA. Sinabihan niya na maraming mga online na serbisyo na naturang ahensya ang hindi gumagana bilang resulta ng hakbang ng DMW. Gayunpaman, nagbibigay ng katiyakan ng ahensya ng chief na tinutugunan ng kanyang ahensya ang issue at naglalabas na rin ng tagubilin si Ople na muling buksan ang website ng POAA. Napag-alaman na ang paglipat ng Department of Migrant Workers ay tatagal ng 2 taon na gaya ng itinatadhana sa ilalim ng batas. Ayon kay Ulalia, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay isasama sa bagong departamento at patuloy namang operate hanggang sa ito ay ganap na mabuo. Sa ating balitang sports sa mga ka-angel, mabilis na natapos ng kampanya ni US tennis star Serena Williams sa Wimbledon. Ito ay matapos na talunin siya ng unseeded player si Harmony Tan sa unang round ng torneo. Bagamat nahirapan si Tan ay hindi pa rin ito nawala ng puko sa score na 7-5, 1-6 at 7-6, 10. Halos hindi makapaniwala si Tan nang talunin niya ang tennis favorite. Sinalakpakan naman ng ang 23-time Grand Slam habang ito ay palabas sa court dahil sa tindi ng laro ng kanyang pinamalas. Huling nakaabot ng finals ng Wimbledon ang 40 anyos na si Williams ay noong 2019 mga ka-angel. Sa ating karagdagang balita mga ka-angel, matapos ang 2-year kung 2 taong layoff muling ikinasa sa sunod na linggo ang PBA Development League. Ayon kay PBA Deputy Commissioner Erica Castro, nakipagpulong na siya sa ilang government official upang matiyak ang kayusan ng naturang kompetisyon. Inaasang nasa 8 team ang lalahok sa 2022 Philippine Basketball Association League Spirant Cup, kabilang na dito ang 7 school-based squad na katulad ng Litran at St. Clair College.
sa ating balitang espesyal na mga ka-angel. Itinuring na pinakamalaking isda sa Amazon River ang piraruko na tinatawag ding arapima at pachi. May haba itong siyam na talampakan at tumitimbang na nasa siyam na pong kilogram sa mga ka-angel. Ngunit ang higit na nakakaagaw ng pansin sa isdang piraruko ay ang pag-ubo nito na mahilintulad daw sa isang tao. Ayon na sa mga mangingisda, kapag naririnig sila ng kung nakarinig sila ng ubo habang nasa Amazon River, palatandaan na mayroong piraruko. Hindi umano lumulubog ng malalim sa tubig ang piraruko sapagkat kailangan niyang makalanghap ng hangin. Kailangan makasagap siya ng oxygen sa pamamagitan ng kanyang hasang. Kapag nagpupuno na siya ng oxygen, nakakakuha na siya ng oxygen, doon nagkaroon ng kakaibang sound sa parang tao na masidhi ang pag-ubo. Karaniwan ito mga ka-angel. Makakapal ang kaliskis ng piraruko. Ito ang pinangalang niya sa mga kalaban, lalo na sa mga piranha. Gayon man ang kabilang siya sa mga carnivorous fish na sumisila sa kapwa-isda at maging sa mga ibon. Ang kakaiba pa sa piraruko, maging ang dila nito ay mayroong matalas na mga ngipin, kaya mabilis na nakakakain ng anumang nasisila. Oras natin mga ka-angel, alas 4:51 na ng hapon. Patuloy sa ating mga balita, sa ating balitang showbiz. Lubos na nagpapasalamat ang singer-actress na si Tony Gonzaga matapos na mapiling kakanta ng national anthem sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito na sa isang karangalan niya, itong maituring dahil sa masasaya ang nasasabing kaganapan. Minsan lamang anya ito mangyari sa kanyang career, kaya tiniyak niya na gagawin niya ang makakaya para makakanta ng tama ang nasabing pambansang awit. Tiniyak naman ng aktres na kabilang kung kanilang susuportahan ang anumang programa ni incoming President Bongbong Marcos. Alas 4:52 na ng hapon mga ka-angel. Yan po ang kakabuhan natin mga balita ngayong araw ng Miyerkules, June 29, taong 2022. Sa ngala sa aming news writer Angel Sensalugan. Ako naman yung tagapagbalita, Angel Rosa Kiatsondinya. Magandang hapon mga ka-angel. Pasalamatan natin si Ma'am Marjorie Mahorinos. Magandang hapon kay Angel. Si Rinrin Baktalan, kay Angel Rose, mayong hapon. Mayong hapon dia rin. Rinrin Baktalan, isa sa itong mga angkor, mga kay Angel. Si Amor din niya, hi. Asa pa be? Iba yung pinsan ko kasi ano to bolero to Hi Insan Pogi. Kamusta? Good PM. God bless. Hindi ko maintindihan itong sinasabi niya Ito, bolero itong pinsan kong nasa Cavite si Amor din niya. Salamat pinsan. Bakit di ka pa umuwi dito sa atin, sa Mindanao? Ano namang ano mo dyan? Kumusta kalagayan mo?
Mabuti ba ang iyong lagay dyan? Kung kami ang iyong kumustahin, mabuti naman ang aming lagay dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Kayo naman dyan eh. Yung mga Bisaya, wag na maisipin nyo yung pinagsasabi namin. Mabuti ang aming kalagayan. Ibig sabihin, maayo ang among kahimtang mga ka-angel. Rin Baktalan, may nga hapon ni mo diyan rin. Si Ma'am Ida Barahan, sa ating mga Angel Eye Mata ng Bayan reporters. Mga ka-angel, medyo nagluluksa ngayon ang kabuang prensa ng Cagayan de Oro. Dahil nga po mayroon isa na namang broadcaster ang binaril patay kaninang umaga mga ka-angel. Ito po yung kasamahan natin dati nung tayo na sa Melotats pa, 97.5 Melotats. Kasamahan natin to si Ding Hipisaw, siya ang aming senior anchor. Bakit kaya binaril mga ka-angel? So yan po ay patuloy pa rin ang investigasyon mga ka-angel sa pangyayari. At asahan naman ng Cagayanon mga ka-angel na ito ay madaling malutas kung ano ang dahilan bakit na binaril itong kasamahan natin sa media na si Federico Ding Himpisaw. Ito po ay nagbo-broadcast mga ka-angel dyan po sa may radyo natin Cagayan de Oro. Minsan po ay pinapanood natin itong kasamahan natin, pero hindi naman natin inaasahan mga ka-angel na ito po yung mangyari sa kanya. So hindi pa nga nakakaupo mga ka-angel ang mga bagong mga namumuno sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mayroon na namang isang mamamahayag ang binaril patay mga ka-angel. So sana po sa bagong pamunuan sa pamamagitan ni Mayor Clarix Oy, dapat ito ay mabigyan pansin, malutas kung ano ang dahilan o bakit binaril. Hindi po natin masabi mga ka-angel kung ano mga dahilan, sapagkat patuloy pa rin ang investigasyon na isinagawa ng Cagayan de Oro City Police Office tungkol dito mga ka-angel. So, yaman din po, nakakalungkot sapagkat tayong mga broadcaster ay namimiligro ang buhay mga ka-angel. So dapat mabigyan ito ng pansin mga ka-angel sa mga bagong pamunuan ngayon sa ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Ito po ay lungsod ng Cagayan de Oro mga ka-angel. Tayo po ay nalungkot dahil po ay isa sa kasamahan naman natin ang binaril patay mga ka-angel. So kasamahan pa natin ito. Talaga nagsasama kami nito mga ka-angel dyan sa isang FM station noong pang nakaraang mga taon. Sana po mabigyan ito ng kaukulang pansin, mabigyan ng panahon o mabigyan ng justice mga ka-angel ang pagkapatay naman ng isang broadcaster. Pagkat isang broadcaster mga ka-angel, isang broadcaster ay ito ay nagsasalita lamang ng mga katotohanan at hindi panig sa mga hindi totoo. So ito bagong dapat bigyan pansin ng ating mga incoming government official dito po sa bayan ng Cagayan de Oro. Ito po ay isang palaala sapagkat pa nga nakakaupo mga ka-angel ang mga bagong opisyal. Isa na namang mga broadcaster ang pinatay mga ka-angel. So sana po ito ay maasikaso, maimbestigahan kung ano talaga ang dahilan kung bakit na pinatay ang ating kasamahan na isang broadcaster mga ka-angel, si Mr. Ding Himpisaw. Nakakalungkot mga ka-angel kung wala ang media, wala ang prensa, sino naman kaya ang magsalita o magsasabi ng totoo? So antayin natin ng anumang mga development pa tungkol dito sa pagkapatay sa isang broadcaster na Cagayan de Oro.
mga ka-angel. So, alas 4:59 na mga ka-angel. Ako po'y magpapaalam na. Magpapaalam na ko mga ka-angel. So, ulitin natin na isang broadcaster ang binaril patay kaninang umaga mga ka-angel. Diyan po sa may Carmen. So sana yan ay mabigyan ng hustisya. Madaling hustisya mga ka-angel, agarang hustisya para kay Sir Ding Himpisaw. Mga ka-angel, on top alas 5 na ng hapon. Salamat sa ngalan ni Ryan na Circle Molo, ang original anchor sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako naman si Angel Rose Kiatsundinya. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-angel. At to God be the glory. Dalay ko ng Diyos. Purihin natin ang Diyos sa ating buhay mga ka-angel. Bye-bye. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan natin sina Angel Rinrin Bactalan at Angel Ida Barahan sa kanilang mga payo tungkol sa pag-ibig, kalusugan at iba pa tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Problema mo, pag-usapan natin yan. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following major sponsor: Apaw Family, especially to Edelberto Anorwila Apaw Family of Porok 5, Barangay Tablon, and also to Johnson Family of Netherlands, to Jared Johnson Family, Christina Faye Apaw Johnson, and Caroline Faith C. Apaw, and also to Keira Johnson, Lena Olivia Johnson. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5 National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saksa Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye, pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation and booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangitaalang si Ate Bibing. Papos lechon manok, ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay iaalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro, or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. We would like to thank the following major sponsors.
like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Bactalan, pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod.